Ayan, so yun nga guys, i-discuss natin yung public offering na gustong gawin ng Merrimart. So actually gusto nilang gawin for next month na. So hindi natin alam kung matutuloy siya kasi yung environment nga natin sa ngayon, kita nyo naman hindi maganda dahil sa COVID. So ang daming quarantine area. Pero tingin naman natin kaya nila pinupush to kasi hindi ito kasama doon sa mga nagkakaroon ng lockdown kasi mga basic needs to. Baka iniisip ng mga may-ari na ito na magbubukas pa rin sila, so okay lang yung business na grocery. Kaya naman siguro sa ngayon tingin nila mas in demand kumpara sa ibang mga businesses. So ayan, bago tayo magpatuloy guys, so subscribe kayo dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel guys, para updated kayo lagi sa mga reviews natin about sa mga stocks natin. Ayan. So lahat ng mga i-discuss natin dito sa IPO na to, yung mga details niya is kinuha natin dito sa Business World. So meron siyang ginawang report nung nakaraan. So kinumbine po natin yung mga iba pang nalaman natin na data about sa IPO na to, at ito po yung ipipresent natin dito sa discussion na to. So yun nga, magkakaroon si Merrimart ng initial public offering na around $31 million or 1.6 billion pesos. So medyo malaki din, no? Pero kumpara doon sa mga previous IPO natin, so ang pinakamalapit sa kanya is si Frutas. So si Frutas dati nagkaroon siya ng IPO at around 1.2 billion pesos. So yung exact amount na nakalagay sa Security and Exchange Commission is around 1.59 billion na shares. So ito po yung exact amount niya. So ayun, so ito yung isang mahalagang dapat nating malaman as a trader or investor dito sa IPO na to is 1 peso po yung per share na halaga nitong si Merrimart. So medyo maganda yan kasi magkakaroon tayo ng opportunity na makasali sa pagbabuy and sell ng mga common share stocks kasi mura lang siya. So kagaya din ng mga ibang IPO natin ng last year. So actually halos mako-consider mo na siya sa penny stock kasi 1 peso siya. So tingnan natin, maraming retailers na or mga kagaya natin na traders na papasok din dito kay Merrimart pag nagkaroon na siya ng IPO. Kasi nga alam din nga ng lahat na in demand po yung business nitong si Merrimart. Ayan. So alam niyo naman ang nagmamay-ari nitong si Merrimart is si Edgar Njap Sia II. So siya, kung hindi niyo pa alam, siya din po yung may-ari ng Double Dragon. Ayan. So kita niyo yung stocks ni Double Dragon hindi masyadong bumagsak na yung crisis kasi merong mga foreign investors na tumutulong talaga dito kay Edgar doon sa mga businesses niya. So alam niyo naman meron siyang partnership kay Tony Kak Pyong, yung may-ari ng Jollibee. So meron po silang business venture together doon sa Double Dragon. So ito nga isang kasi di ba yung Double Dragon nagtatayo ng mga city malls. So doon sa loob ng city malls which is scattered around sa Philippines. So hindi lang po siya sa Metro Manila, is ito yung equivalent ng mga shopping grocery or shopping areas natin kay SMPH naman. So dito naman kay City Mall kay Edgar is itong Merrimart natin sa kanya. Ayan. So ayan, so hindi natin masigurado kung matutuloy ito, pero ito po kasi yung official na nakalagay sa kanya na magkakaroon siya ng listing sa April 2. So actually sa March 27 dapat magkakaroon na ng advice kung kay COL Financial ka or kung sino man yung broker mo na magkakaroon ng IPO itong si Merrimart. Pero sa ngayon tumitingin tayo sa mga news, wala pa naman tayo nakikita, at sa broker account natin wala pa naman din yung IPO na details nitong si Merrimart. So antay-antayin po natin kung ano yung darating na announcement tungkol dyan. Pero ito kasi yung nakalagay sa kanya, April 2 maglilist na siya sa Philippine Stock Exchange natin. Ayan. So yung iba pang details niya tingnan din natin. So meron siyang nag-ooperate siya ng around 4 full-size supermarkets at meron nga siyang target na 27 branches by second quarter. So aggressive yung expansion nitong si
Mart. Kaya nga naman siguro pinupush niya itong public offering niya na to. So magtatayo pa siya ng additional branches bukod sa existing na supermarkets na niya. So yung proceeds sa mga IPO, gagamitin niya sa expansion. So meron siyang tatlong classification ng kanyang Mart business. So meron siyang Mart Store, Mart Market, saka Mart Grocery. So iba-iba po yung size niya based sa definition po niya ng store na ginagamit niya. So tatlong klase po yan. So ayan, so ito na yung details kung gaano karami yung distribution ng kanyang mga Mart businesses. So meron siyang 10 Mart Groceries, may isang Mart Market, saka 14 na Mart Store. So yan po yung combination ng gustong expand nitong si Mart natin. So the company is targeting to have 600 branches by 2025 and 1,200 branches by 2030, which will rake 120 billion peso in system-wide sales revenue. So medyo aggressive nga po yung gustong mangyari nitong si Mart. So magkakaroon siya ng full expansion until 2030. Ayan, so malaki din kasi yung gusto niyang businesses, magkakaroon siya ng sales revenue na around 120 billion. Ayan, so kaya kailangan magkaroon ng initial public offering itong si Mart para masustain niya po yung pag-expand ng kanyang mga businesses. Ayan, so yan po yung mga details ng IPO nitong si Mart. Ngayon, tignan naman natin yung kasi meron din, binisita din natin yung website ni Mart. So kung gusto nyo makita, tingnan natin dito. So actually meron siyang sariling website. So ito yung merrimart.com.ph. Ayan, so kung gusto nyo makita po, bisitahin nyo po itong website na to. So andito po lahat ng details about sa Mart kung gusto nyo malaman. So meron siyang mga company disclosures, yung mga news na nilalabas niya sa press natin. Tapos pwede ka rin mag-franchise, baka gusto mo mag-franchise dito sa business na to. Ayan, so i-browse nyo na lang po itong website na to. So andito po lahat ng details niya. So meron nga siyang Mart Grocery, Mart Market, Mart Store. So dito sa bandang baba, dito naman yung mga related news niya tungkol sa kanyang business. Ayan, so meron din siyang Facebook na website. So tinitingnan din natin to kanina. So meron siyang punta ka lang dito sa Mart Grocery. So andito po yung mga details ng business ni Mart. So binabrowse ko lang kanina, meron tayong mga nakikita, may mga branch na din pala itong si Mart. So meron siya sa Dagupan City, sa Mayumbo Dagupan City Mall. Meron din siya sa supermarket sa Pasay City. So open daw yung mga businesses niya. So ayan yung mga operating hours nila. So meron din siya sa Sorsogon City Mall. So hindi natin alam kung nagkaroon ng lockdown dito sa area na to, pero sabi niya meron din siya. So pwede nyo rin tingnan to kung medyo interested kayo sa business ni Mart natin. So may mga products din pala siya dito. So halos lahat ng mga basic needs nandito na rin sa Mart natin. Ayan, so may mga very good prices daw siya. Ayan, so ayan, kung gusto nyo bumili ng mga dilata, mga noodles, so kompleto na rin pala itong si Mart Grocery natin. Ayan, so guys, i-browse nyo din to para malaman nyo kung okay yung mga businesses niya or kung saan siya open sa ngayon, kung hindi man siya affected ng mga lockdowns na nakikita natin sa kanya. So isa pang magandang nakita ko dito sa Mart website niya, so nandito nga din yung kanyang mga company disclosure. So buksan natin yung isang tinignan natin kanina. So kung gusto mong pag-aralan lang naman yung mga details ng businesses, yung mga assets saka liabilities nitong si Mart, so punta ka lang dito sa website na pinag-usapan natin at buksan mo itong company disclosure. So doon ko na din download itong material na to. So i-browse natin ng konti para makita natin yung business nitong si Mart natin. So ang tinitingnan ko lang naman dito is kung may utang ba itong si Mart, kung bakit siya gusto magkaroon ng IPO. Kasi kung kagaya ni CMEX Philippines, diba, si CHP,
nung nagkaroon siya ng IPO, ang gusto niya kasi yung proceeds ng IPO niya bukod sa expansion ng kanyang plant, majority nung kasi pambayad ng utang. So yung mga ganong case parang hindi yata maganda kasi kaya ka magkakaroon ng initial public offering para expand mo sana yung businesses mo, hindi yung para mangutang ka para pambayad naman sa iba mong utang. Ayan, so ganun po kasi yung nangyari kay CHP. So kung tandaan nyo naman kung ano yung nangyari doon sa business niya, so medyo bagsak na po yung price niya kumpara sa kanyang initial public offering. So ang maganda dito kay Merrimart nung tinitingnan natin, so kinumpare ko lang naman yung total nung non-current assets saka total current assets niya versus nung current liabilities niya tsaka yung non-current liabilities niya, at makikita mo positive po yung asset ni Merrimart. So yung business niya is walang utang at nag-i-expand siya. So tingnan natin ng konti yung details niya. So nag-umpisa siya, yung pagkakaroon niya ng data is around 2017 hanggang 2019. So yung 2020, so gagawin pa lang niya after ng IPO niya. So makikita mo dito, halimbawa dito sa total current assets niya, so makikita mo nag-i-improve yung amount ng current assets ni Merrimart. So nung 2017, halimbawa meron siyang 223 million na assets. So nung 2018, so nag-increase siya 296 million naman, at pagdating ng 2019 nasa 509 million na. So ibig sabihin nag-i-expand nga yung business nitong si Merrimart at maganda yung finances niya. So dito naman sa non-current assets niya, kung titingnan nyo, so 2017 229,000 or rather million, then 2018 333 million, at medyo nag-upsurge siya ngayong 2019, nagkaroon siya ng around 914 million. So tingnan naman natin yung mga liabilities niya, so yung mga utang niya, yung mga loans niya, yung mga kailangan niyang bayaran. So dito naman makikita yon. So 2017 186 million. So umakyat din siya pagdating ng 2018 249 million at naging 382 million noong 2019. So dito naman sa non-current liabilities niya, so tumataas din siya. So from 3 million, 4 million, then naging 423 million. So lumaki bigla yung non-current liabilities nitong si Merrimart. So kung ito total mo yung liabilities niya, yung talagang utang niya, so 190 million so at 2017, 253 million naman nung 2018, at 806 million nung 2019. So ngayon, para makuha mo yung equity niya, yung halaga ng business nitong si Merrimart, so i-subtract mo ngayon yung non-current or yung total amount, yung non-current assets mo saka yung total current assets. So 914 million less nung total liabilities mo, so meron kang around 106 million na retained earnings. So ibig sabihin nung 2017 kumita siya ng 38 million, so laki din nung 2018 kumita siya ng 78 million, at nung 2019 kumita siya ng 106 million. So yung total equity naman niya kasama yung capital ng stocks niya, so 2019 lang 108 million. So ang laki ng progress ng business nitong si Merrimart po natin, kasi tingnan mo yung total equity niya, so 2017 39 million tapos naging 80 million. So nag-jump siya, so more than tingnan natin, more than 2 times yung jump ng business niya. Tapos pagdating ng 2019, so laki din, siguro mga 1.2 1.3 times nung 2018 niya. So yun yung total equity niya. So sa ngayon currently meron siyang positive equity na 108 million 243,000 saka 682. Ayan. So ibig sabihin since equity niya is positive, so yung pag sinubtract mo yung total assets niya versus sa liabilities niya is positive. So ibig sabihin kumikita po ang business nitong si Merrimart natin. So ibig sabihin maganda to kasi lalo pa siyang magkakaroon ng expansion ng kanyang business pag natuloy na yung kanyang initial public offering. So maganda tong business model ni Merrimart
kasi hindi po siya lugi. So marami pang details dito sa na-download natin na material. So pwede nyo ding i-browse to. So sabi ko nga, tingnan nyo lang dun sa website kung saan natin siya na-download. At para makita nyo yung mga details pa niya na iba. So meron pa kasi siyang mga ibang finances dito. So sa akin lang naman, interested ako kung kumikita ba talaga o hindi itong si Merrimart natin. So marami pa siyang mga data sheet or data dito na nilalagay para malaman mo kung okay nga o hindi yung business nitong si Merrimart. Pero sa tingin natin, based dito sa yun nga, yung nakita natin na difference ng total assets versus ng total liabilities niya, maganda pong mag-invest talaga dito kay Merrimart. So hindi lang sa trading, tingin natin sa long-term investors, magiging maganda po ang business model nitong si Merrimart natin. Ayan, so sana may nakuha kayong idea para pag nagkaroon na ng IPO itong si Merrimart, alam nyo kung bibili kayo sa kanya o hindi. So pagdating naman sa trading guys, so para alam nyo kung paano i-trade yung mga ganito, yung mga IPO, actually sinasabi nga nila, so karamihan sinasabi nila kapag mga IPO, medyo iwas muna yung mga hindi pa marunong sa trading kasi napaka-volatile po yung first day ng trading natin dito sa IPO na to. So meron akong ilalagay na link dito na example. So tingnan nyo na lang. Nung nag-review din tayo ng IPO ni Fruta, so ginamit nating example yung isa sa mga stock noon na meron ng available data. So gagamit tayo ng mga indicators doon para malaman mo kung pwede na bang pumasok sa stock na to kung gusto mo siyang i-trade. Ngayon, doon naman sa mga long-term investors, so lagi ko naman sinasabi kapag gusto nyo talaga yung isang stock na mag-invest kayo, so pwede naman mag-umpisa na kayo mag-invest sa kanya. Kaya nga lang pakonti-konti lang, so wag kang bibili kaagad ng one time and then hindi mo kasi alam kung sa mga susunod na araw ma-maintain niya yung business model niya. Pero dito naman sa nakikita natin, maganda naman yung expansion ng business nitong si Merrimart natin. Ayan, so sana makatulong sa iyo tong review na to at yung ilalagay ko na link na kasama dito kung paano naman mag-trade ng mga IPO stocks natin. Ayan, so yun. So bago tayo matapos, meron akong tanong dito. So ayan, so bibili ka ba sa IPO ni Merrimart? Ayan, so ilagay mo sa comment guys dito sa baba ng ating video na to para makita natin kung ano yung opinion ng mas marami dito sa Merrimart initial public offering na to. Ayan, so yun. Salamat po sa inyong panonood at kita tayo dito sa IPO nitong si Merrimart natin.